Eh, Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Yon lang po, paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat sa umaga nito. Narito kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga taga-subaybay at makakarinig nitong minsay na ito, nga sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot-dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral ngayong umagang ito sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 46 hanggang 51. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 46. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Mapalad ang sinasabi rito. Mapalad ang alipin nga gumagawa sa mga gawain ng Panginoon. Ayan ang sinasabi rito. Mapalad nga madatnan nga gumagawa. Ito ginagawa nito. Pag nadatnan tayo ng Panginoon nga ito ang ating ginagawa, mapalad tayo. Dahil salita ng Diyos ang ating pinag-aralan. Ipinahayag ang salita ng Diyos sa buong mundo. Yan ang sinasabing mapalad na dinatnan ng Panginoon nga gumagawa sa kanyang gawain. Yan ang ibig sabihin yan. 47. Ito ang sinasabi rito. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Yan ang sabi rito sa 47. Pamamahalain ng Panginoon sa kanyang mga ari-arian ang mga lingkod niya nga gumagawa sa kanyang ipinagawa. Ito pamamahalain ng Diyos sa kanyang mga ari-arian. Yan ang sinasabi rito sa 47. 48. Ito sinasabi dito sa 48. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa sarili, matatagal pa bago magbalik ang aking Panginoon. Yan ang sinasabi dito sa 48. Pag masama ang aliping yun, sasabihin sa kanyang sarili, matagal pa ang pagbabalik ng Panginoon. Yan ang sasabihin ng masama nga alipin. Matagal pa ang sinasabi, matagal pang magbabalik ang Panginoon. 49. Ano sinasabi rito? At sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipag-inuman at ulitin ko, mahina kasi paningin ko. At sisimulang
bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasinggo. Yan ang sinasabi rito. Makihalo na siya. Makipagkainan, makipag-inuman sa mga lasinggo. Yan ang sinasabi rito. Pag masama na alipin, nakakilala na sa Panginoon, pero nakipag-inuman pa, nakipagkainan pa sa mga lasinggo na hindi dapat gawin sa isang lingkod ng Diyos. Pero ang nung ginagawa, sumasama na siya sa mga lasinggo, nakipagkainan, nakipag-inuman. Yan ang sinasabi rito. Ito ang masamang alipin. 50. Ito sinasabi dito. Babalik ang Panginoong yan sinasabi. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Yan ang sinasabi. Biglang bumalik ang Panginoon na hindi niya inaasahan at hindi niya alam. Ayan. Yan ang sinasabi dito. Kaya mga kapatid, kaibigan, ihanda ang ating sarili. Baka biglang dumating ang ating Panginoon na hindi tayo handa. Yan. Pag maisara na ang mensahe ng Diyos, kailangan ihanda ang ating sarili. Baka biglang dumating ang ating Panginoon, hindi tayo nakapaghanda. Kaya akala natin matagal pa babalik ang Panginoon. Ito ang sinasabi dito. Biglang dumating ang Panginoon na hindi inaasahan at hindi alam ng tao. Kaya mga kapatid, kaibigan, kailangan lagi tayong handa dahil malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ihanda ang ating sarili. Yan. Last verse, 51. Ito ang sinasabi rito. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Yan. Mangangalit ang kanyang ngipin dahil masama ang kanyang ginagawa. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ayaw ng Diyos na tayo ay gumawa ng masama. Gusto ng Diyos na tayo ay mabuti ang ating ginagawa. Para hindi tayo mangangalit ang ating ngipin pag biglang dumating ang Panginoon. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Sa anong paraan ng tao ay maligtas? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan mga kapatid, kaibigan. Ayan ang gagawin natin para maipaghanda natin ang ating sarili. Mananalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos natin tinanggap
ano ang gagawin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Yan ang pangalawang gagawin. Dahil mahalaga ang bautismo. Ano ang kahalagahan ng bautismo? Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan. Nagiging born again ka. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Kaya nga, pag ang tao ay masama, pag ikaw ay bagong nilalang na, huwag ka nang gumawa ng masama. Huwag mo nang babalikan ang mga ginagawa mong masama. Dahil ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagtao. Pangalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5 versikulo 24. Nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala ka ng hatol, kapatid, kaibigan. Pag ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, tiyak ang kaligtasan mo. Dahil ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Anong gagawin pagkatapos mabautismuhan? Sundin ang mga utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi. Kaya mga kapatid, kaibigan, huwag natin itakwil ang utos ng Diyos. Huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos ay mahalaga rin. Anong sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14 versikulo 15? Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na sinabing binura ko na ang aking utos. Kaya huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos. Kaya nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Nga, tayo'y nakakilala sa Diyos. At ang Diyos ay nakakilala sa atin. Ano ang palatandaan ng Diyos? Sa kanyang mga hinirang, kanyang mga anak. Ang ikapitong araw, ang Sabat. Ayan ang ginawang palatandaan ng Diyos. Pang-apat na utos yan. Igalang ang araw ng pamamahay niya. Dahil ang Diyos ay nagpahinga. Sa pagkatapos niya paglalang ditong lahat ng dito sa mundong ito, pati langit, lupa, dagat, pati tayo nilalang ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw. Ang ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Ibig sabihin ba napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil makapangyarihan ng Diyos. Tayong kanyang mga nilalang para tayo ay sumunod sa kanya. Mga anak, susundin natin ang Panginoon. Dahil ang ikapitong araw ay binasbasan, pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Bautismo, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Kumpleto ang itinuro ng Diyos para tayo ay maligtas. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Gawa 4:12. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ipinakilala ko sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Kaya siya, Diyos nga nagkatawang tao, tunay na Diyos at buhay na walang hanggan.
ipinadala ng Ama, si Jesucristo, para tayo ay iligtas. Si Kristo ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ano ang binayad? Buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang inugas ng ating kasalanan? Dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Kaya ang kaligtasan libre. Pero hindi ito kaya bilhin ng kahit sinong mayaman sa mundong ito. Hindi kaya bilhin to. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Pag ang tao ay hindi maniwala sa salita ng Diyos, hindi nananalig kay Kristo, hindi tumanggap kay Kristo, tiyak pangalan niya ay wala sa aklat ng buhay. Pag pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, saan ilalagay? Itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo ay naniniwala nitong mensahe na ito, mensahe ng Diyos, kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo, sundin ang utos. Kaya mga kapatid, kaibigan, dito walang ibang ipinakilala kundi si Jesucristo lamang. Kaya siya ang tagapagligtas. Wala nang iba. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Hindi pa tayo patay. Akala ng iba, pag ang tao namatay, dasalan ng naiiwan, ay maliligtas. Ayan ang pagkaakala. Yung tao na yun, pag hindi siya nananalig kay Kristo, hindi siya tumanggap kay Kristo, kahit araw-gabi, dasalan ng naiiwan. Wala nang pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya ay mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Yan ang sinasabi. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Itong salita ng Diyos. Pagkaligtasan ang gusto natin, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil ito ay katotohanan. Walang halo ng kasinungalingan. Doon tayo. Sa bagong langit, bagong lupa, magsama-sama tayo. Magsamba tayo ron. May samba ron sa bagong langit, bagong lupa. Ano ang samba ron? Sabat, ikapitong araw. Asa mabasa? Isayas, kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit at bagong lupa. Mababasa mo ron. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Yan. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Pero mga kapatid, kaibigan, pag ang pangalan mo ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapunta ron. Hindi ka makapagsamba ron. Bakit hindi makapasok doon? Ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapunta ron. Yung mga ligtas, yung mga tumanggap kay Kristo. Yung pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapunta ron. Pero ang mga pangalan nga hindi nakasulat doon sa aklat ng buhay, hindi makapasok doon. Hindi makapunta ron. Hindi makapagsamba ron. Bakit? Iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Napakahirap na lugar ang impyerno. Napakainit. Ayan mga kapatid, kaibigan. Dito tinuturoan tayo ng Diyos. Kumplito ang itinuro ng Diyos. Huwag lang kayo magalit mga kapatid, kaibigan. Buksan ang isip, puso nga maluwag na tanggapin ang salita ng Diyos. Tanggapin si Kristo. Ayan mga kapatid, kaibigan. Hindi pa huli ang lahat. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel.
para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoon tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na ito na sila'y maniwala at ikaw ay makilala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.